Hello po sa inyo lahat! Ako po si Doc B at welcome sa ating channel. Sa video na ito, ipapakita natin ang light refraction. Madali lang itong gawin at pwede ninyong gawin ito sa sarili ninyong bahay. Ito ang mga gamit na kailangan nyo. So ito po yung mga gamit na meron tayo, no? Meron tayong beaker. Pero sa case nyo, kung wala kayong beaker, pwede yung baso na clear. So, pwede yun. Meron tayong markers or pentel pen, yung tawag namin sa kanya nun. Papel, pansulat, at may tubig tayo. So, ayun. Gagawin natin ay mag-drawing tayo ng arrows dito sa papel. So, ipa-fast forward ko itong part na ito para bumilis tayo. Okay? Go! Okay, so ito na yung mga ginawa ko, ano? So, hinati ko muna yung papel sa dalawa. Tapos, nilagyan ko ng arrows na gamit yung ating markers kanina. Tapos, finold ko siya para pwede siyang tumayo mag-isa. Ngayon, ipapakita natin yung light refraction. Ibaba ko muna yung camera para mas makita nyo na mas mabuti. Okay. Ngayon, kung mapapansin ninyo, yung arrows natin dito ay nakaturo sa left nyo. Ayan. So, sa right ko, pero sa left nyo. Ngayon, tignan natin ang mangyayari kapag nilagyan natin ng tubig yung ating beaker. Oh! Ang galing, di ba? Kung makikita ninyo, nakaturo siya dito. Pero pagka lagay dito at dumadaan siya sa tubig, nakaturo na siya dito sa kabila. Ngayon, ano nga ba ang light refraction? Panoorin natin ito. Kapag ang light kasi ay tumatama sa isang bagay o object, tatlo ang pwede mangyari sa light. Ito ay ang ma-absorb ng bagay ang light, mag-reflect ang light, o yung ginagawa natin ngayon, ma-refract ang light. Kapag absorb, ang light ay tinatanggap ng gamit. Kadalasan nagiging ibang uri ng energy tulad ng init o heat. Isang halimbawa nito ay yung kalsada na dinadaanan ng kotse. Kaya ito mainit kapag maaraw kasi na-absorb niya yung light mula sa araw. Ang reflection naman ay ang pagtalbog o bounce ng light mula sa isang bagay. Isang halimbawa nito ay yung pagtalbog ng ilaw sa salamin. Ang keyword sa reflection ay ang pagtalbog o bounce. Ang refraction naman ay ang pagbend ng light pagpasok nila sa isang bagay o medium. Tulad ng ginawa natin, pumasok yung light sa baso na may tubig. At dahil dito, nagbend ang light kaya baligtad o taliwas ang nakita natin na image. O ayan, nababaliw na yung kasama natin. Balik na tayo. O nga pala, naalala ko, dagdag kaalaman lang. Alam nyo ba na ang light refraction ay tinatawag din na Snell's Law? Hindi yan.
Snail naman yan eh. Sabi ko, Snell's Law. Ayan. So ito si Willebrord Snell o Willebrord Snell at sa kanya pinangalan ang Snell's Law. O, ayan. Balik na tayo. At yan po ang ating lesson tungkol sa light refraction. Ngayon naman, magic time! Para sa ating magic, meron tayong hairband. Hairband to ng anak ko. Pero kung wala kayong hairband, pwede kayong gumamit ng goma o lastiko. Ngayon, ang gagawin natin ay lalagay natin dito yung hairband. Ngayon, kung mapapansin nyo, nandito yung hairband sa side na to. Pero pag inakyat ko siya, tinas ko yung kamay ko, lumipat siya. Ulitin natin. Lalagay ko siya dito. Tako ulit. 1, 2, 3. Galing ano. Gusto nyo, pabalikin ko po. Nandito siya sa side na to. 1, 2, 3. Ang galing ano. Ngayon, kung hindi nyo pa alam kung paano gawin yung magic na to, panoorin nyo yung next video ko at dun ko ipapakita kung paano siya ginagawa. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood and I hope to see you in our next video. Madali lang po itong gawin. So ito yung mga gamit na kailangan natin. Una, yung sa naalala ko lang dagdag kaalaman lang. Alam nyo ba, Willebrord Snell, ayun, siya yung pasimuno nung o nga pala, naalala ko lang. Yan. Snell's Law. So, ito si... At yan po ang ating lesson ngayon. At yan po ang ating lesson tungkol sa... Para sa ating magic,